Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang hapon saan man sulok ng daigdig kayo naroroon, Global Filipino. Ang Good Advice, the Words of God ay patuloy po ninyong mapapakinggan o mapapanood sa dalawang fan page sa Facebook. I-type lamang po ang Global Filipino Radio UK at ang Turismo Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas sa search engine po ng Facebook at i-click lamang sa bandang kanan sa itaas ang Ustream Live, ganun din sa Internet Explorer, Google, Yahoo at MSN ang www.ustream.tv/channel/global Filipino-Radio-UK, bukod sa www.globalfilipinoradiouk.com. Okay, ang ating pong palatuntunan ngayong gabi, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ay walang iba kundi ang Good Advice, the Words of God. Ang mahusay na payo ay ang salita ng Diyos. Kaya po ating ibahagi ang salita ng Diyos na susulat ayon kay Juan, Kapitulo 8, versikulo 47. Siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, kaya nga hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ayon sa Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ayon kay Tito, Kapitulo 3, versikulo 14, dapat matutunan ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa araw-araw na pangangailangan upang magbunga. Ayon naman kay Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ayon naman sa Ephesians, Kapitulo 6, versikulo 23, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo na inyong maririnig tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 ng gabi dito sa United Kingdom, mula alas 6 hanggang alas 7 Lunes ng umaga sa Pilipinas, mula alauna hanggang alas 2 Lunes ng madaling araw sa Riyadh, Middle East, mula alas 5 hanggang alas 6 ng linggo ng hapon sa Toronto, Ontario, Canada, mula alas 2 hanggang alas 3 Lunes ng madaling araw sa California, United States of America. Ito ang Global Filipino Radio UK, maglilingkod para sa mga bayaning Pinoy upang may matutunan, mapagyaman ng sariling atin, maging bukas, maging matatag, at makapagbigay ng sapat na kaalaman alinman sa 7 aspeto ng tao bilang mungkahing kaibigan. Ang radyong may magandang layunin, Global Filipino Radio UK. Alam niyo po ba, mga ginigiliw kong mga tagapakinig na mga kapinoy, ang Good Advice, the Words of God, ang mahusay na payo, ang mga salita ng Diyos. Kaya kung anumang pagsubok o problema ang ating dinadala sa ating buhay, Global Filipino, lagi natin pakinggan o tayo magbasa ng mga salita ng ating Diyos na tagapayo. Ang kabutihan at kaalaman na ating ibahagi sa bawat ninuman para mapanatiling maging kalmado at kayaning dalhin ang may kababahang loob at lawak ng unawa
mula sa magagandang payo o sa mahusay na payo ng ating poong may kapal. Ang topic po nating ngayong gabi, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang siyang pinto at ang mabuting pastol. Ayon kay Juan, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 42. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagseparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin at siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaang ito. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastol na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Dahil dito'y sinisinta ako ng aking Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay,
may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. At muling nagkaroon ng isang pagbabaha-bahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa mga salitang ito. At sinasabi ng marami sa kanila, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinasabi ng mga iba, hindi sa inaalihan ng demonyo ang mga sabing ito. Maaari bagang ang demonyo ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag at niyaoy kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem. Nooy tag-inaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo ba pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nangagpapatotoo sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamamusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong? Sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismuhan ni Juan, at siya'y tumira doon. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya,
at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo, at marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon. Yan po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, maliwanag na sinasabi ayon kay Juan Kapitulo 10, 1 hanggang 42, na sinasabing maliwanag ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang daan, na siya ang pinto, at siya rin ang mabuting pastol. Subalit, hindi pa rin naniniwala itong mga Hudyo, bagamat mayroong mga naniniwala at nagsisisampalataya sa Kanya. Dahil doon, ayon kay Juan, Kapitulo 8, versikulo 47, maliwanag, sinasabi ng nasusulat, siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Yan po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ang kabuuan ng mga talata, mga sitas na ayon kay Juan sa Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 42, na ang kabuuan na inuulit ko na ayon kay Juan Kapitulo 8, versikulo 47, siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Alin ang hindi nakikinig? Ang hindi sa Diyos. Alin ang nakikinig? Ito ang mga taong nakikinig sa ating Diyos. Ngayon, ayon naman kay Hebreho Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 22. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, na dapat tayong lumapit. Dapat natin papasukin si Kristo sa ating buhay, sapagkat siya ay laging kumakatok sa ating puso. Kaya nga, ayon sa Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Maliwanag na sinasabi sa Pahayag, Kapitulo 3 hanggang 20, kung ano ang kalakip ng mga mahuhusay na payo ng ating Panginoon. Ang pagkatok niya sa ating puso, na kailangan natin siyang pagbuksan kaagad, at huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa pag siya ay lumapit o narito na sa atin. Kailangan na tayong makisalo sa kanya
upang mapasama sa kanyang mga naipahangako na mahuhusay na payo na mga salita ng Diyos. Ngayon, dadako naman tayo kay sa 1 Timothy, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 16, sapagkat ang nangamamahalang mabuti sapagkat diakono ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na inaasahang makararating sa iyong madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaw na hayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yan po mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ang ayon naman sa 1 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 16. Nang dakila ang siyang mahiwagang kabanalan, may kabanalan. Walang hiba kundi ang ating dakilang pinto at ang dakilang mabuting pastol na ating Panginoong Hesukristo. Ayon naman kay Romans, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 6. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa Kanya ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasulatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Ayon naman sa taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 12, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ang nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ang lahat ng mga dila
na si Hesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pag ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan po mga ginigiliw kong mga tagapanginig sa oras na ito. Ang kabuuan ng ating temang, ng ating topic o pamagat ng ating usapan ngayong gabi. Ang mabuting pastol at ang pintuan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Maliwanag na inuulit ko, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ang Panginoong Hesus Kristo lamang ang siyang pinto at ang mabuting pastol. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo, mga kababalaghan, mabubuting gawa ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang mga Hudyo ay patuloy pa ring hindi naniniwala sa Kanya. Sa halip na maniwala at sumampalataya, ano ang ginawa sa Kanya? Pinagpilitan siyang hulihin at ipako sa krus. Subalit, sa panahong yun, ay marami rin namang nagsisampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil doon, marami rin ang pinatawad. Marami rin ang mga taong pinapasok sa puso nila ang ating Panginoong Hesus Kristo. At ang ating Panginoong Hesus Kristo ang siyang naging mabuti nilang pastol. Na hanggang ngayon, sa panahong nating ito, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, marami pa ring mga nilalang na nilikha ng Diyos na hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay siyang pinto at ang ating mabuting pastol. Sa kabila ng lahat na kanilang nakita sa Kanyang paninirahan sa ating piling na magpahanggang ngayon, na ating nakikita ang kadakilaan ng ating Diyos Amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na siya namang ginagawa ng ating dakilang banal na Espiritu. Kaya mga ginigiliw kong mga tagapakinig, totoong-totoo ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, na katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Kaya pag pinapasok mo, Global Filipino, ang ating mabuting pastol sa ating kanya-kanyang puso, ating nadinig o ating dininig o ating narinig ang Kanyang tinig. Nang magkaganon, tayo ay tatawaging Kanyang sariling mga tupa sa pangalan. Lagi po nating tatandaan yon.
Maliwanag na tatawagin tayo ng ating Panginoong Hesukristo pag tayo ay pinapasok natin sa kanyang mga puso at nakasunod sa kanyang mga mahusay na payo, sa kanyang mga paalaala, sa kanyang mga reminder sa atin na nasusulat na mga renebisang na 10 utos na kanyang sinasabi sa atin ayon sa bagong tipan sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po mga ginigiliw kong mga tagapakinig na walang ibang Panginoong Hesukristo kung hindi ang sinugo na siyang pinto at ang mabuting pastol. Lagi po nating tatandaan ang salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay siyang mahusay na payo. Ngayon, ating babaybayin mga ginigiliw kong mga tagapakinig kung alin ang mahusay na payo ng mga salita ng Diyos na sa ating binasa. Unang-una, ayon kay Juan 10, versikulo 7, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ikalawa, ayon kay Juan, kapitulo 10, versikulo 9, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Yan po ay ikalawang mahusay na payo ng ating Panginoon. At ang ikatlo, ayon kay Juan, kapitulo 10 hanggang 11, versikulo 11, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Hindi po lingid sa atin at walang pwedeng magsinungaling ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinako sa krus upang tubusin ang ating kasalanan. Siya'y nagsakripisyo para sa atin upang muli tayong mailapit sa Diyos Ama. Dahil mismo ang kasalanan ng tao, ang kasalanan natin, ay siyang nagpahiwalay sa ating pagiging malapit sa ating Diyos Amang nasa langit. Kaya nga isinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo upang siyang ating maging mabuting pastol. At sa mabuting pastol na si Hesukristo ay ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin upang tubusin at iligtas tayo sa ating kasalanan. Manapat siya ang ating tanging tagapagligtas at ang ating tunay na manunubos ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pang-apat na mahusay na payo, ayon kay John, kapitulo 10, versikulo 14, ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon, kilala ng Diyos ang para sa Kanya. Ang mga dumirinig sa Kanyang mga salita ay kilala ng ating mabuting pastol na ating Panginoong Hesukristo. Ang panglima na mahusay na payo, ang mga salita ng Diyos sa Hebreo, kapitulo 10, versikulo 22. Tayo magsilapit
na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa ikalimang mahusay na payo o paalala ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo raw ay mangagsilapit na may tapat na puso at lubos na pananampalataya sa Kanya upang mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig at maalis ang masamang buti, ang ating mga kasalanan. Dahil doon, tayo ay maililigtas mula sa ating mga nagawang hindi maganda sa ating kapwa, lalo na sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating pamilya, sa harapan ng lahat ng tao na nakapaligid sa atin at hindi nakapaligid. Ang panglimang mahusay na payo sa mga salita ng ating Panginoon na ating binaybay ngayon ay ang nasa 1 Timothy Kapitulo 3 versikulo 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga hangel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Kaya nga po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sino ang pinangaral sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo, sa buong daigdig? Hindi ba ang mga salita ng Diyos? Hindi ba ang ating dakilang pastol ng ating Panginoong Hesukristo na sinasampat palatayanan ng sanlibutan, na siya ring tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo pa rin. Sa pang-anim na mahusay na payo ng mga salita ng Diyos, ayon sa Romans Kapitulo 12 versikulo 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dahil sa mahusay na payo ng Diyos, paalala sa atin, binigyan tayo ng tamang pag-iisip, ng free will, upang tignan ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay gumagawa ng mabuti o kaaya-aya sa Kanya. Na kailangan ang pagbabago ng ating pag-iisip mula sa di maganda, mula sa masama, at gawing itong mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang pampito, kaya nga, ayon sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12,
Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, bago umalis ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, binigyan tayo ng kanyang paalala na ating mababasa sa mahusay na payo ang mga salita ng Diyos na ayon sa mga taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 12, na maliwanag na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na dapat, kung tayo daw ay sumunod sa Kanya nang siya'y ating nakikita, sa Kanyang harapan nung siya'y nanirahan sa ating piling at sumampalataya, na dapat na tayo mas higit niyang pagkakatiwalaan ngayong na wala na siya, at tayo patuloy na manampalataya ng lubusan, ng walang kaplastikan, nang walang tinatawag nating pagpapaimbabaw, nang walang sinasabing pagsisinungaling, upang tayo ganap na maligtas. At kailangan, dapat lamang na tayo ay magkaroon ng tunay na takot, at dapat tayong manginig sa pangalan pa lang ng ating Diyos Amang nasa langit, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang pinakahuling tagubilin niya sa ating topic ngayong gabi, na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pinto at ang mabuting pastol. Tingnan niyo po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. Sa tunay na buhay ay wala pong makakagawa ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat lubos siyang napakadakila. Ganun na lamang ang kahilingan ng ating Panginoon, na tayo makinig sa Kanyang mga mahusay na payo, ang mga salita ng Diyos, upang tayo'y makasama sa buhay na walang hanggan doon sa Kanyang kaharian. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, kung tayo po ay tunay na tagapakinig ni Kristo, huwag na po tayong magdalawang isip pa. Kailangan gawin po natin sa ating buhay, at ang sentro nito, o ang sentro ng buhay natin, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, san man sulok ng daigdig kayo naroon, Global Filipino. Ito po muli ang inyong kaibigan, Joe Galvis Gasa, na laging nagsasabing sumainyo po palagi ang kapayapaan at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos Amang nasa langit. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kasama ang dakilang banal na Espiritu. Muli na naman po tayong magkakarinigan bukas ng gabi sa ganitong ring oras sa ating palatuntunang Filipinos sa Great Britain. Hanggang sa muli, pansamantalang magpapaalam. God bless Philippines. God bless
United Kingdom. God bless Filipino. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig mula Lunes hanggang Linggo dito lamang sa radyo mo, radyo ko, radyo nating lahat, Global Filipino Radio UK.